Kaya dumating yung dilubyo universal eh. Ang responsable riyan, puso eh. Ang haka at ang pag-iisip ng kanilang puso, sabi ng Diyos, masama na lamang palagi. Kaya gumawa ang Diyos ng malagim na wakas ng mga tao nung araw. Ang responsable yung puso nila. Ang kanilang puso masama. Tama ang sabi ng Diyos, ang haka ng kanilang puso, masama na lamang palagi. Sabi naman ng Diyos sa Israel, pagkatapos ng ilang panahon, ang puso, ang wika ay totoong masama. Sinong nakakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Nakikita ko ang haka ng puso. Kaya po yung puso, delikado yan eh. Yan po'y nanghahawa pa eh. Hindi lang siya ang masama eh. Magpapasama pa siya ng iba eh. Dahil dun sa kasama ang nasa kanya, from the inside, ilalabas niya yan. Yung ilalabas niyang masama, yun ngayon ay ipanghahawa niya sa iba. Pakinggan nyo sa isang talata. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Yung pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa yung kahit lason yung kainin mo, hindi mahahawa yung kapwa mo eh. Kahit kumain ka ng may bakterya, magtaik at magsuka, hindi naman mahahawa yung kapwa mo eh. Dahil sa bibig mo pumasok, ikaw ang apektado. Pero alam nyo, pag lumalabas na sa bibig ang masama, nakakahawa yun. Nakakahawa yun. Ganon ang nangyayari. Kaya yung puso, sa kanyang kasamaan, napakasama nito kasi nanghahawa pa ito eh. Hindi lang siya ang masama, nanghahawa pa siya ng iba. Yun, ganun kasama ang puso. Kaya ang sabi ng Diyos, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Doon sa ating tanong, aling sangkap ng tao ang maituturing na pinakamasama? Yun ang puso. Ayan. Ngayon, kung masama ang puso mo, pag nanalangin ka sa Diyos, pakinggan kaya, ano sagot nyo? Huwag na tayo magbasa ng Biblia, yun muna sagot nyo. Pag masama ba ang puso mo, nanalangin ka sa Diyos, pakikinggan ka? Alam nyo ba kung anong panalangin ang pinakikinggan ng Diyos? Pakinggan nyo kay Timoteo. Ganito ating mababasa. Basa. Kasama ng nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan ho dapat tayo manggaling ang pagtawag sa Diyos? Tayo ikay kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon. 2 yan, ano? Opo, 2:22 ng ikalawang Timoteo. Timoteo. Ang sabi ron, dapat kasama tayo nung nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Aba, pagka pala tatawag tayo, masama ang ating puso, magpahinog ka, hindi makikinig ang Diyos sa'yo. At huwag mong sisisihin ng Diyos. Naku, ako po taon na akong nananalangin. Matagal ko nang pinananalangin magbago ang aking asawa. Paano magbabago yung masama ang puso mo? Hindi ka pinakikinggan ng Diyos eh. Masama ang puso mo. Dapat, kung mananalangin ka, siguraduhin mo munang malinis ang puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ayun, yung puso. Basahin mo. Baka may marumi ron eh. Baka may nakatanim na galit. Baka may nakatanim na hatred. Baka may inggit sa puso mo. Baka meron doon sa puso mong iniisip kang masama sa kapwa. Huwag mo nang ituloy yung panalangin mo, hindi ka rin lang pakikinggan. Sayang. Nakita nyo mga kapatid? Ewan ko kung naintindihan nyo ibig ko sabihin. Ang liwanag ng Biblia eh. Nagtataka lang ako sa pari, ba't hindi naintindihan ito ng mga pari eh. 11 taon nag-aral. Sabagay, pinag-aralan naman yung magtutuwad eh, yung pag-ano ko. Yun ang pinag-aralan. Kaya nga hindi maituro sa miyembro niya ito eh. O sige, kayo ngayon ang saksi. Tumanda kayong Katoliko, binasa ba sa inyo ito ng pare? Sige nga, huwag kayong magsisinungaling. Naintindihan nyo ba ito sa pare? Hindi.